He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Matthew chapter 15, verse 24, NIV. May the Lord bless the reading. Blessed day, everyone, and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli naman pong bumabate sa lahat-lahat ng mga kapatiran natin, sa lahat-lahat ng mga nanonood nitong broadcast nito. Saang dako man kayo ng mundo naroroon, anong oras, anong araw niyo man panuorin ang broadcast nito, ang pagpapala ng dakilang Diyos ang sanay sumaatin na siyang lagi nating dalangin sa lahat ng inaabot ng mga videos na ito. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at ito ang ating A Love That Won't Let Go. Sabi nga natin, segue ito noong tanong na, who then can be saved? At nakita nga natin, with man it is impossible, but with God everything is possible. Sabi nga ng Panginoong Jesus. At sinundan natin yan ng yung greatest invitation na nagsasabing, come, learn from me, because my yoke is easy and my burden is light. Sa mga gusto pong panood noon, balikan lamang po. I think that's 11, 12, or 12 and 13. And then, tama, OJT natin, day 1, lesson 12 po natin yon. We're in ang ating first learning experience after he said, come learn from me, is that sana tayo ng mga alagad niya, tayo ng mga disipulo is not judgmental and huwag sana magkaroon ng condemning attitude na siyang ipinakita niya sa atin. OJT number 2 natin, last week, ito yung ating day 2 and this was the perks and privileges of being a disciple or being an apostle. At minsan nag-iisip tayo, being part of this exclusive group of 12 men, anong nga po ba ang merong advantages doon o privileges or perks na meron? At nakita natin, bagamat sila nagsasabing, sabi ni John, he does not belong to our group, kaya ayaw namin, sinawatan namin. And napanood natin, napag-aralan natin na kay Jesus, he is not exclusive, he is inclusive. Sinabi niya, wag. Dahil hindi lang ninyo kasama, ayaw mo na sa kanya? No. Okay? So, magandang pag-aaral po. OJT natin, on the job training pa rin po tayo. Nasa day 3 na tayo. But before anything else, let us read from Matthew chapter 21 down through 28, I think. And this one is the reading. Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and was crying, have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely oppressed by a demon. But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, send her away, for she is crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. But she came and knelt before him, saying, Lord, help me. And he answered, it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. She said, yes, Lord. Yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus answered her, O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire. And her daughter was healed instantly. Matthew chapter 15, 21 to 28. ESV, may the Lord God bless the reading. Again, nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos. So, this is now A Love That Won't Let Go, part 14, and this is our OJT day 3. And it talks about, doon pa lamang, rejection and persistence. Pinaglalabanan ko talaga na huwag maging teacher, no? How to cope with rejection. So, yun sana ang gagawin ko. Or, kapag ordinaryong mangangaral, sasabihin natin, a mother's love or the Savior's love. Kaya nga, a love that won't let go pa rin to. But, para lang may ayos natin ang ating setting and background, let's consider this na iisa po ito at kinuha ito kay Marcos, Kabanatang 7, talatang 24 hanggang 30. The same po ito na from different perspective or different viewpoint. And with Mark, dahil nga si Mark is maiksi, pagka si Mark ang nagbigay ng sanaysay o ng kanyang narrative, it will give us a little bit of background. Ayon kay Mark. Sa Mark chapter 7, 24 and
hanggang 30 sana yan, but we will just use the setting. And Mark says, and from there, he arose and went away to the region of Tyre and Sidon. Sabi ng iba, border of Tyre and Sidon. And he entered the house and did not want anyone to know. Yet he could not be hidden. But immediately a woman whose little daughter had an unclean spirit heard of him and came and fell down at his feet. Now the woman was a Gentile, a Syrophoenician by birth, and she begged him to cast the demon out of her daughter. So, ito palang babaeng ito, kung titingnan natin maigi, mabubuo natin yung picture, mabubuo natin yung background ng mga characters natin dito kung ating titingnan maigi. Kung kay Matthew, nakita natin yung rason bakit si Jesus nasa border ng Tyre at saka Sidon. At ang sabi nga niya, he withdrew himself, or him and the apostles. And while he or they were there, habang nandoon sila, at malamang because withdraw ang ginamit, ayaw niya sigurong malaman ng karamihan, or nasa retreat ang Panginoong Jesus, or naghahanap ang Panginoong Jesus ng quality time, or naghahanap ang Panginoong Jesus ng pagkakataon din na mag-rest, mag-relax, or panahon siguro niya na maturuan ng masinsinan ng kanyang mga alagad. Kasi common ito na ginagawa ng Panginoong Jesus. Ginamit nga na natin ang Mark, lalo na si Marcos. So he withdrew himself. And behold, the Canaanite woman from that region came out and was crying, "Have mercy on me, O Lord." Ayaw niyang malaman, pero yung pangangailangan ng babaeng ito, ayon kay Mark, the moment na nalaman niya that Jesus was in the vicinity, kaagad-agad siya pumunta doon. And to think, local itong babaeng ito, taga doon siya, Syrophoenician woman, and she was a Gentile. Yet, makikita natin that she's begging for mercy. Not for merit. Nandito ka rin lang naman sa lupain namin. But she's begging for mercy. And she's saying, my little daughter, ang anak ko pong maliit, is severely oppressed by a demon. Gaano kaya kahirap kung ang yung little angel, kung anak mo is severely oppressed by a demon? Alam niyang hindi siya dapat lumapit sa Panginoon, and we could see that she's crying from a distance. Later, papakita natin bakit nasabi natin from a distance siya humihingi ng tulong, humihingi ng awa, humihingi ng habag. By definition, ang mercy is the compassionate treatment of those in distress, especially when it is within one's power to punish or harm them. Kinilala niya at inaddress nga niya ang Panginoon ng Lord, at inaddress nga niya ang Panginoon na Son of David. She knows who Jesus is. She knows what Jesus could do. She must have heard, maaaring narinig niya, maaaring sa mga usap-usapan, maaaring sa mga nauna na nagkaroon ng patutuo na sinasabing nagpagaling ng may sapi yan, nagpagaling ng bulag, nagpagaling ng pilay, nagpagaling bumuhay ng patay, and then a lot of things, a lot of good things. Kaya siguro gusto ng Panginoong Jesus na sikreto yung pagpunta niya, o pang walang gaanong tao na napupunta sa kanya, kasi nga kung ang magiging trabaho na lang niya ay magpagaling, then miracle worker na lang siya. The greatest miracle worker sana ang pagkakakilala natin sa kanya, at hindi yung the greatest teacher. Yet itong nanay na to, dagdalang habag dahil sa nangyayari sa kanyang little daughter na may demon possession. Lumapit siya kay Jesus.
hindi siguro maintindihan ng mga wala pang mga anak kung gaano kahirap sa isang magulang ang makita ang anak mo na may karamdaman. Ang mga magulang, lalo't higit ang mga nanay dahil sila ang laging kasama ng mga anak, hindi lang emotionally draining ito. Tuwing hihikbi yung bata or tuwing iiyak or makikita mong nahihirapan, yung physical pain na kung maaari, tingnan nyo maigi ang mga magulang, hagod dito, hagod doon, punas dito, punas doon. Lalo na ito siguro dahil little daughter ang ginamit niya, kung nag-iiyak siguro panay ang karga ng nanay o kalong ng nanay na hindi na makatulog ang nanay. Psychological pain is that saan siya maghahanap? Even financially, talaga draining din ito kasi paglakad mo, gagastos ka. Kung saan ka maghahagilap ng professional treatment, talagang gagastusan mo to. So, emotionally, physically, psychologically, and financially drained ang babaeng ito. Kaya nga, ang dami ng tula patungkol sa mga nanay, di ba? Na ang mga nanay or ang mga magulang, kung maaari lang na akuin nila ang mga karamdaman ng mga anak, ginagawa po ng mga magulang yan. Demon possession. Severe demon possession. At yan ang ginamit niya na pagsasalarawan sa nararanasan ng kanyang anak. At itong makikita natin, usually, ang Panginoong Jesus, mababasa natin na tuwing may lalapit sa kanya, may action siya kaagad-agad. Kahit na yung isang babae na inaagasan, umawak lang siya sa laylayan ng kanyang damit. But this time, verse 23 reads, but he did not answer her a word. Ano yun? Cold shoulder treatment. It is so uncharacteristic kay Jesus na mag-ignore, na hindi niya maririnig yung mga nagsusumamo, na hindi niya maririnig yung nagmamakaawa o yung sumisigaw. Kaya ibang Jesus ito makikita natin. He did not answer her a word. Was Jesus ignoring her pleadings? Was Jesus ignoring her? Or parang lagus-lagusan lang yung pagtingin niya, hindi kaso? Or was Jesus becoming true to himself? Ano yung kasi hilig nyo ng mga kasabihan, pagpakatotoo ka? Or Jesus was practicing time management? Nag-iisip siya, hindi ba alam ng babaeng ito na mayroong time for everything under the sun? A time to work and a time to rest. This is my rest time, lady. Pwede ba ibang araw ka na bumalik? Or I came here for a retreat. Kaya nga nag-withdraw ako sa crowd. Kaya nandito ako to spend quality time for myself and for the apostles. Hindi yung gawain, hindi yung milagro. Kaya nga ayaw kong malaman ng karamihan na nandito ako eh. I want to spend quality time with my apostles. Kaya pa ulit niya sigurong ini-ignore ang babaeng ito. Be that as it may. Yan man ang kaso, ano man ang kaso, ano man ang dahilan, hindi niya talaga sinasagot ang babaeng ito. And dahil din ang mga apostles were thinking, okay, di ba, at one time, ayaw nila na istorbuhin ang Panginoon. Ayaw nila, ang mga apostles ay istorbuhin ng mga bata ang Panginoon, kaya pinagbawalan nilang lumapit sa kanya yung mga bata, giving him some private time. Ito din siguro, naintindihan din nila, kaya sila nagpunta sa border na to, upang sa ganun, wala masyadong argumento sa mga Fariseo, sa mga Saduseo, wala masyadong duwaing distant, kundi makapagpahinga man lang saglit ang Panginoon. Ito ang ginamit ng Good News Bible sa verse 25 or verse 23.
His disciples came to him and begged him. Talagang nagmakaawa na. Panginoon, huwag mo nang i-ignore to. Rabbi, kausapin mo na to. Send her away. She is following us and making all this noise. Ang ingay, hindi na natigil. Wala tayong kapayapaan, wala tayong katahimikan. Hindi po talaga tumitigil ng kasisigaw na nagsasabing, Lord, have mercy on me. Have mercy on us. Help us. Siguro natuturetin na rin ang taiga ng mga apostoles. Kaya sabi nila, send her away. She is following us. Continue to follow us and making all this noise. So, alam natin na hindi niya gagawin yung noise na yun kung nasa malapit siya. Ibig sabihin, nasa labas siya kasi nasa loob siya ng isang pamamahay ng hindi pinangalanang individual. Kung quality time ang hanap ng Panginoon, hindi niya makakamtan ito kabang andyan yan. At naiintindihan ng kanyang mga alagad. So, sumagot siya. At ang sagot niya is, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Nako, sa panahon natin ngayon, ito yung sasabihin ng mga karamihan ng mga estudyante ko, nako, deserve. Deserve mo yung outright rejection. Sinasabi na sa iyo eh. You are not part of this. Hindi ka part sa mission ng Panginoong Jesus. Because of that, lost sheep of the house of Israel. One more thing, alam ng Panginoong Jesus ano ang kanyang mission, ano ang kanyang gawain. I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Indirectly, sinasabi niya, you are not part of my mission. You are not part of Israel. You are a Gentile. You are not a Jew. Then, excuse me, sarado po ang pinto para sa iyo. Hurtful words. Masakit ano? Masakit tanggapin yon. Ako, hindi kabilang, don't I deserve mercy, Lord? Don't I deserve this? Lord, hindi na lang para sa akin, para sa anak ko na lang. Para sa baby ko na lang. And sa rejection na ito, na tinanggap ng Syrophoenician woman ito, or ng Canaanite woman ito, tingnan niyo maigi. Sa halip na lumayo, di ba nagsisigaw siya sa labas? She came in and knelt before him. Ang ibang mga tao, pagka nireject mo, aalis. Ang ibang mga tao, pagka pinahindian mo, magtatampo na lang yan, magmumukmuk sa isang tabi. Not with this woman. Ang kanyang ginawa, nung narinig niya that, nakita niya, nalaman niya that she got his attention. She got his eyes. And that, nagsalita siya, nag-close siya ng door, she came in, pumasok, at lumuhod sa harap niya ng sinasabing, Panginoon, tulungan mo naman ako. Defying the rejection, and she persisted on her requests. Hindi naman para sa agni to Lord. Yan masasabi natin only a mother could do. Pero hindi mother, but only parents could do. Dahil alam natin, yung isang tatay din na inilapit niya nung nakaraan, di ba? Inilapit niya doon sa Sham. Yung kanyang anak din na inaalihan ng masamang espiritu. Siya na nagsabing, I do believe. Help me overcome my unbelief. Ang dami na niyang pinuntahan. So, normal ito sa mga parents. Normal sa mga parents na mamagitan para sa kanilang mga anak. Normal sa mga parents na idalangin ang welfare ng kanilang mga anak. Normal sa mga parents na sabing, Lord, please help my daughter. Or, Lord, help my son. Help my wife, help my family, help my friend, help the church, help my brother, sister, so on. We make that.
Bilang mga magulang, ginagawa natin yan. And here is a Syrophoenician woman begging Jesus, crying, Lord, help me. Pleading for mercy. Hindi niya alintana yung masasakit na mga salita. Hindi ka kabilang sa angka ng Israel. Hindi ka kabilang sa mga anak ng Diyos. Others ka. Hindi ka believer. Just like what we do sometimes. Kagaya na napag-usapan natin last week sa ating leksyon. Yet, she defied that. Nung sabihin niyang, Lord, help me, Jesus answered, it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Again, insulting words po yun. Unang-una, nag-apil ang Panginoong Jesus doon sa reason ng babaeng ito. Tama ba na itapon ng mga ng isa ang pagkain para sa kanyang anak at ibigay sa mga dogs? Dogs! That's adding insult to injury. Kanina, nireject mo na ako. Nasaktan na yung pride ko kung may pride ako. Kanina, sinabihan mo na akong hindi ako kasali sa plano mo. Kanina, sinabihan mo na akong hindi, pinamukha mo na sa akin na hindi ako kasama sa angkan ni Israel. Ngayon, sasabihin mo pang, dog? At ngayon, sasabihin mo pa sa akin, Lord, na tama ba? Tama ba na ibigay ko sa mga aso ang pagkain na para sa aking mga anak? Kasi nga, pinadala siya unang-una only to the lost sheep of Israel, and you're not one of them. So is it right for me to be helping you? And she knows the answer. The answer is, yes, Lord, hindi dapat, hindi tama. That's why I'm begging for mercy. Ay, paano kung kagaya sa panahon natin ngayon, ano? Just do all the right things. Is it right? No, it's not right. So will not help her. Pwede ba yan? When we do all things right, tama lang yung gagawin, tama lang, and talagang ito lang ang tamang gawin, ito lang ang dapat gawin. And Jesus, ipinapakita ng Panginoong Jesus ito na hindi ka kasama sa mission ko, hindi ka kasama sa bayan ng Israel, hindi ka Hudyo, then lahat-lahat nito hindi ka kasama dito. It is not right to be helping you. And calling me Lord na may justice, tama ba na tulungan kita? Man, ang tindi nito kasi sa panahon natin, ang daming ganito sa atin eh. Yung dapat tama ang lahat-lahat ng gawin. Dapat kung maaari lang lahat ng detalye dapat tama. Do all things right. Call all things Bible names. Natatawa ko sa word na yun eh. Calling Bible things by Bible names. Hindi totoo yun. Dami mga terms na hindi naman galing doon na ginagamit. Lalong-lalo na yung church. Lalong-lalo na yung worship. So, let us learn from Jesus. And as we continue on, sabi niya sa verse 27, ang question ng Panginoong Jesus is it right for me to take the children's bread and throw it to the dogs? No, it is not. Or it is not right to take children's bread and throw it to the dogs? Negative. Pagka ginawa mong positive, is it right? Patanong ang ating gagawin. Ito ay statement. And ang sagot niya, yes, Lord. Yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. She concurred that it is not right, Lord, na ibigay mo sa akin yung bread. Pero hindi bread po ang hinihingi ko, Lord. Mumho. Hindi po bread ang hinihingi ko, Lord. Hindi po yung attention binibigay mo sa akin, Lord. Hindi po yung hinihingi ko. I concur that hindi tama na ako unahin mo, kundi bagkos unahin mo ang mission mo.
Tama din po, Lord. Yes, Lord, it is right that I am not a Jew. I'm a pagan. And I am not part of your mission. And yes, Lord, I am a dog. A daughter of a she-dog. Di ba? Gaano kasakit yon? Being called a dog, ayon sa NIV notes, kung babasahin po ninyo yung mga notes doon, pagka tinawag na dog, ito daw yung pinakamataas na contempt, panlalait, pang-aalipusta. Highest form of contempt, being addressed as a dog, yet Jews and Muslims call each other dogs. Or even Christians. Tatawagin kang dog. It is contempt. Directly saying, Lord, I am not worthy of your attention. I am not worthy being a Gentile calling from a Jew for some help. Yes, you call us dogs. But more than willing po ako na tanggapin yan kahit buhat sa isang rabay na kagaya ninyo for my daughter. Kaya nga, I am begging for mercy. Awa po, hindi merit, hindi karapatan ang ini-insist ko dito, kundi awa po, habag. Amutan niyo lang po kami ng kaunting habag. Hindi para sa akin, para sa maliit kong anak that is suffering from severe possession of this. Rejected, insulted, hurtful words. Gaano kakapal ang babaeng ito? Whenever we are rejected at times, di ba? Tumatabi na lang. Pagka namula na yung pisngi mo, tatabi ka na. Pagka ininsulto ka, magkaminsan papapupula yung pisngi mo, mag-iinit yung tainga mo, at then nagiging violent ang iba. Pagka naiinsulto ka ng mga salita, hindi mo talaga kayang tanggapin. And you utter things also in return. But not with this woman. But not with this Canaanite. Not with this Syrophoenician woman. Para lang ma-distinguish natin kung ano siya. Ayon kay MacDonald sa Leary, sa kanilang aklat ng 2005, social rejection activates the brain's pain centers, leading to experiences of emotional distress, similar to physical pain. Sticks and stones may break my bones. mga kasabihan ng mga batang Amerikano na higit na mas masakit yung salita, yung hurtful words. Kaya nasabi na, emotional distress, similar to physical pain. And this overlap between social and physical pain reflects the importance of social connections for human well-being. Ano na lang kaya ang self-esteem na nararamdaman ng babaeng ito? Sa mga psychologists at sa mga nasa guidance and counseling. Sabi nga natin, emotionally affected na siya, suffering psychologically, financially, physically. Talagang drained na itong babae. He was hurting inside. And now, makakatanggap pa siya ng hurtful words from a respected rabbi, from a person, siguro na last card sa kanyang lista na ito na lang ang bukod tanging makakatulong sa akin at sa aking little angel. And yet, ito ang matatanggap niya. How hurtful these words are. Kaya tanong natin, where could she go?
Or ang tanong natin sa ating mga sarili din ay gamitin natin. Where could you go? At gusto ko na sana ilagay din natin na ating sarili ngayon na tayo yung nangangailangan ng tulong. O tayo yung mga nangangailangan ngayon ng mercy, ng habag, ng awa. Saan kaya pupunta ang isang taong outsider? Saan pupunta ang isang taong unbeliever? Saan pupunta ang isang taong hindi sinabing kabilang sa mga anak ng Diyos, kabilang sa mga lingkod ng Diyos, kabilang sa mga mananampalataya, hindi kabilang sa inner circle natin, hindi kabilang sa exclusive na pananampalataya natin, hindi kabilang sa iglesia natin, sa fellowship natin, sa denomination natin. Saan sila pupunta ngayon? Saan sila pupulutin? Gaanong emotional suffering meron ang mapagsabihang hindi ka kasama dito? Paulit-ulit po sa isipan ko talaga si Ondoy, si Yolanda. Nung naging exclusivist, ang ibang mga kapatid, hindi para sa inyo to, exclusively para lang sa mga members ito. Or hindi pinapasok dahil malaki na, umabot na sa taas, mataas na ang baha. Hindi ka kasama sa iglesyang ito. Kaya hindi sila binuksan. Ilang mga nagsusumamo doon ang nag-perish from Yolanda. I've seen it. I've been to the place. Nakita ko yung dako. Nakita ko talaga yung lugar. At ramdam ko yung sama ng loob ng mga taong nakakausap ko. Yan po, dyan po pumunta yung mga iba. Yan po yung simbahan, yan po yung kapilya na hindi nagpapasok kapag hindi nila miyembro. Emotional pain, psychological pain, physical pain. Saan pupunta? Siguro, hindi ko siya masisisi kung she will walk away. Hindi ko siya masisisi kung iiyak na lang siya and then pupunta na lang magmumukmuk sa isang tabi. Pero, kailangan natin makita ito. Anong ginagawa kaya ng ilan sa atin? Kaya ang sagot niya is that, yes, Lord, even the dogs, call me a dog. Walang denial. Even yung unworthy, call me unworthy. Walang denial. Kaya nga, ang hinihingi ko is hindi yung karapatan ko, hindi yung my right. But what I'm pleading for is mercy. Habag. Awa. The thing that I don't deserve, that is mercy. Awa yon. If you get what you deserve, that is justice. If you don't get what you deserve, that is mercy. I don't deserve that. That is grace. Saan nga ba pupunta ang tao? Isa sa mga activities ng mga estudyante ko is that gusto kong makita nila sa arts appreciation, being an art, music as a form of art. May isang pinost na question ang Queen. At ang tanong nila, just look at all those hungry mouths we have to feed. Take a look at all the suffering we breed. So many lonely faces scattered all around, searching for what they need. So is this the world we created by Queen? At ang tanong ko, saan pupunta ang mga taong kagaya nito? Where could they go? Kung ang bawat isa are just doing the right thing. Kung ang bawat isa is sticking to his life mission, sticking to his commission, sticking to their exclusivity. Kung hindi ka kasama sa grupong ito, hindi ka outsider ka, hindi ka kasama dito, hindi ka magbe-benefit dito. Ginamit ng leverage. Even Jesus did that. I'm sticking to my mission. I was sent only to the lost sheep of Israel. You're not part of it. I was commissioned to do this. Kaya nga, limited commission. Ibinigay din niya sa kanyang mga alagad. And listen. Let us learn from him. She said, Lord, hindi yung bread. I'm not begging for the bread. I am just
begging for crumbs. Wow. I'm not begging for bread. I'm just begging for crumbs. Kunting awang iamot mo lang yung awa, Lord. Kahit na mumho, kahit na yung mga tira-tira na lang, kahit yung crumbs, kahit na yung mga bagay na lang na itinatapon mo, yung nire-reject. At alam naman natin, rejected siya. He came to his own rejected him. So, tama lang. Begging for the crumbs. Call me anything you want, Lord, but please help my daughter. Rejection, insult, hurtful words are nothing for my family, for my hurting child. That is a love that won't let go. At hindi lang mother's love yan, kundi Savior's love. Nakita ng Panginoong Jesus, here is a daughter begging for mercy. Sinong Panginoon at sinong Father ang hindi magbibigay ng karampatang para sa kanya to alleviate that hurt physically, emotionally, psychologically, financially. Jesus answered the pleading and said, "Woman, great is your faith. Be it done for you as you desire." And her daughter was healed instantly. The extent parents would do for their children. Defy all odds, insults, rejection, hurtful words, nothing yan pagka anak ang mga nangangailangan. Hindi yun obligasyon. Hindi yun duty. Kundi motivated yan by love. At nagiging debate din ngayon sa mga generation ngayon. Is it the duty or obligation daw ng mga anak ang magbigay sustento sa mga anak when the parents are old? Again, hindi yun duty and obligation. Ang sagot ko doon is common sense. Kayang-kaya ngang isakripisyo ng mga magulang ninyo yung kanin na isusubo na lang niya, ibibigay pa niya sa iyo. Then one should remember that as you grow old. And look at Jesus. Sabi ni Jesus, be it done for you as you desire. Yung pinangarap mo, ibibigay ko sa iyo. And her daughter was healed instantly. Jesus acknowledged that faith. Jesus acted on that faith, begging for mercy. Teka nga muna. Sino ba sa atin ang hindi nagbebeg for mercy? Sino ba sa atin ang magmamayabang pa sa kanyang, Lord, I'm worthy to be. Teka, if that will be it, at magyayabang ka pa rin sasabing, I'm worthy to be in heaven because I've done this and this and that. It is not from your own works. It is the work of God. Then, ang gagamitin natin doon, self-righteous ka. Yung pala implications na. Well, I'm learning from him. Hopefully so, we could learn from him also. Unang-una, hindi siya judgmental. Pangalawa, hindi siya exclusivist. Pangatlo, he could not turn deaf sa mga nag-plead ng mercy sa kanya. What a Savior. What love. Muli, ito bang inyong lingkod, Jose Roniboy Perez Cariaga. Nagpapasalamat sa panahong pinagkaloob niyo sa atin. Sana matuto tayo sa ating Panginoon. At tunay nga pong napakagaan ng kanyang load. At napaka-easy ng kanyang yoke. Salamat.